Tunog na pamatay sunog, talaga namang magandang pakinggan ang dinevelop na tech ng ilang estudyante sa Mindanao. Imagine, hindi kailangang mabasa ang loob ng nasusunog na bahay dahil sa tubig o madumihan ng kemikal ng fire extinguisher. Tara, let's change the game! Pag may sunog, ang karaniwang hinahanap pamatay ng apoy ay tubig o fire extinguishers. Pero alam nyo bang may isa pang klaseng pamatay sunog na gumagamit lang ng sound wave energy? Paano? Yan ang pinag-aralan ng electrical engineering students mula sa University of Mindanao. Ang portable fire exterminator na kayang lumikha ng shockwave sa pamamagitan ng sound vibration. Yung device namin is for instantaneous fire. Yung sisimula pa lang, yun ang nagkaganda ng device namin kasi pwede siyang ilagay sa ceiling. Pag may na-detect na fire, kayang extinguish kaagad. So, meron tayo ngayong speaker/amplifier na siyang mag-create sa atin o gagawa ng sound wave. Papaganahin natin ang lighter. Ayan, nakikita natin na meron siyang apoy all the way. Pero kapag tinapat natin dito sa area na to, kung saan lumalabas yung shockwave, mawawala ang apoy pagmasdan. Inaral namin na mabuti ang design, yung range ng kanyang pagbuga ng sound waves, and then yung efficiency din niya. Binubuo ng manual and automatic switch functions with fire sensors ang prototype na napapagana ng rechargeable sodium-ion battery. Wala ring dapat ikabahala dahil ligtas sa pandinig ang prototype na nasa 80 decibels ang sound level at kayang umabot sa layong hanggang 2 metro. So yung barrel is, pinofocus niya yung sound energy into one focal hole. So doon lumalabas na mas malakas na yung product niya. Yung sa amin is shockwave lang, yung moving particles, wala siyang masisira na device. Dahil sa fire sensors, na-detect ng prototype kung merong apoy sa area at may choice ang user to automatically or manually operate the device. At higit sa lahat, eco-friendly ito dahil walang naiiwang chemical residue matapos maapula ang apoy. Sa ngayon ay naipapatent na ng grupo ang proyekto na naging first at second placer din sa DOST 2021 Regional Invention Contest and Exhibits at 2022 National Invention Contest and Exhibit. A game-changing breakthrough sa pag-apula ng apoy. Meron itong potensyal na pababain ang malalang insidente o fire incidents dito sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Mga kapuso, kumpara nung mga nakalipas na linggo kung kailan halos sunod-sunod ang mga bagyo, asahan ang unti-unting pagganda ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, naka-monsoon break kasi tayo. Ibig sabihin, pansamantalang nawala ang epekto ng habagat kaya hindi na malawakan at tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Sabi ng Pag-asa, easterlies o mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang iiral. Magiging maalinsangan ang panahon sa halos buong bansa, pero posible pa rin ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga. May mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Samar, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Sa hapon, posible na rin ang ulan sa Ilocos Provinces, Central Luzon, Cagayan Valley, Mindoro Provinces, pati sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May heavy to intense rains dahil sa thunderstorms, lalo na sa Mindanao, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, posible rin ang ulan bandang hapon o gabi. Samantala, magiging mas mahaba na po ang gabi kaysa sa araw sa mga susunod na linggo at buwan. Kasunod yan ng autumnal equinox kahapon, kung kailan naging halos pantay ang haba ng oras sa araw at gabi. Abangan din ang unti-unting pagpasok ng amihan na magdadala ng malamig na panahon.
17,000 pesos sa kalip na 1,700 pesos ang naibayad ng isang pamilya sa kanilang bill sa kuryente nitong Hulyo. Dahil nahirapan umano sa pagpa-refund ito, nagpasaklolo sila sa inyong Kapuso Action Man. Ang halos 2,000 piso lang na bill sa kuryente ng pamilya Jose para sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Napasobra ng bayad sa Meralco. Ang napindot ko po is 17,000. Ang babayaran po namin sa bill is 1,700. So tulad po namin, malaking halaga na yun. Yung gano'n na, kailangan namin yung ganong pera eh. Para po sa ng anak ko, tuition fee ng anak ko. Nakiusap daw sila sa Meralco na i-refund ng sobrang naibayad pero Ang sinasabi po ng Meralco, hindi daw po sila magre-refund kung sumobra man po yung bayad namin. Ang gagawin lang po nila is ikakalta sa monthly bill namin. So ilang buwan po yung bubunuin namin. dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Meralco. Hinggil sa overpayment o sobrang bayad, karaniwan daw itong otomatikong na ikakaltas sa susunod na bill ng kuryente ng mga customer. Pero sa pagkakataon namang gustong magpa-refund ng nagbayad, may kakulan itong proseso. Kaya nang nangyari sa pamilya Jose. Nagbayad sila sa pamamagitan ng e-wallet o third-party payment channel, kaya kinailangan munang dumaan sa proseso ng verifikasyon bago maproseso ang refund. Nagpaalala rin ng Meralco sa mga customer na tiyaking tama ang mga detalyeng ibibigay tuwing magbabayad para iwas sa berya. Sa tulong ng inyong Kapuso Action Man, naibalik na ng Meralco sa pamilya Jose ang sobra nilang naibayad. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo at sa wakas po na-actionan na po ang aking reklamo sa Meralco. Nakuha ko na po ang aking cheque, ang aking refundable. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa naman reklamo pang abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Matapos ang 11 buwan sa kulungan, nakapiling na muli ng aktor na si Ricardo Cepeda ang kanyang pamilya. Emosyonal siyang humarap sa publiko matapos masangkot sa kasong syndicated estafa. Narito ang report ni Lars Santiago. I can take it, but my worry is sila. Naging emosyonal ang aktor na si Ricardo Cepeda sa kanyang unang pagharap sa publiko matapos makalaya noong nakaraang linggo. Nakapagpiyansa ang aktor matapos ang mahigit 11 buwang pagkakabilanggo sa Cagayan Provincial Jail. October 2023, inaresto sa Caloocan si Ricardo para sa kasong syndicated estafa. Akusasyong kanyang itinanggi dahil modelo lang daw siya ng mga produkto ng inireklamong kumpanya. Akala ko talaga it would be over. Once nakita na, basa nila, nakita nila na dapat hindi siya kasama. I really thought, we thought, baka 2 months lang, baka tapos na to eh. You try to be positive eh. Naging sandigan niya raw noong panahon na yon ang pamilya at partner niyang aktres na si Marina Benipayo. Sabi ko nga, she's my hero. Na she's the one who was left behind and had to hold everything together. But she really kept everything together. Na that's what helped me also inside, knowing that somebody's taking charge outside. Eh. Nitong linggo, nakasama ni Ricardo ang kanyang mga anak. Kahapon, first time to see each other. Iyakan. But it happened bigla. Nalala ko na naman. Sabi ko, my biggest issue, my worry is sila. How are they going to handle it? How are they going to handle people saying things about me, yung negativity they may hear? Wala pang nakatakdang pagdinig sa pagpapatuloy ng kaso ni Ricardo. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago, nakatutok 24 oras. Nagsalita sina Senador Bong Revilla at DILG Secretary Benhur Abalos sa naging pagbisita nila kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga City nitong Sabado. Ayon kay Revilla, personal daw ang naging pag-uusap nila ni Robredo na ilang dekada na niyang kaibigan dahil malapit din siya sa namayapang asawa nitong si dating DILG Secretary Jesse Robredo.
Sinabi rin ni Revilla na may kaunting usapan tungkol sa politika pero wala namang pag-uusap sa posibleng koalisyon ng kanyang partido na Lakas CMD at Liberal Party na kinaaniba ni Robredo. Sabi naman ni Abalos, pumunta siya ng Naga bilang pamamanata sa Ina Peña Francia at isinabay ang kanyang courtesy call kay Robredo. Nauna nang sinabi ni Robredo na walang kulay ng politika sa pagdiriwang ng Peña Francia. Taong 2017 pa nang simulang ipatupad ang PUV Modernization Program pero 7 beses nang naurong ang deadline para sa consolidation. At kahit tapos na ang deadline, hirap pa rin umusad ang programa. Ang mga hamon at pangambang nakadikit sa programa, sagutin natin sa GMA Integrated News Explainer ni Mariz Umali. Panahon pa ng mga Amerikano pagkatapos ng World War II, hari na ng kalsada kung ituring ang mga jeepney. Ang itsura ng mga disenyo ng mga jeep, hindi na halos nagbago mula pa noon. Kaya nga nitong 2017, sinimulang ipatupad ng Department of Transportation ang PUV Modernization Program o PUVMP. Layo ng PUV o Public Transport Modernization Program na palitan ang mga lumang jeep na mga sasakyang mayroong di bababa sa Euro 4 compliant na makina para mabawasan ang polusyon. Pakay din itong mapalitan ang mga unit na hindi na raw roadworthy. Ang mga jeepney operator naman, pinapag-consolidate o pinagsasama-sama para bumuo ng mga kooperatiba o korporasyon upang payagang makapamasada. Bukod sa gastusin sa pagbili ng modernong jeep, inalmahan din ng mga operator at transport groups ang pagkawala ng kanilang prangkisa oras na sila'y mag-consolidate. Pero base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, ang deadline para sa consolidation na orihinal na itinakda noong June 30, 2020, 7 beses nang na-extend. Ang pinakahuling deadline, April 30 nitong taon. Ang sabi ng Department of Transportation, nasa 85% ng mga PUV ang nakapag-consolidate na sa buong bansa. Kailangan natin yan para magkaroon ng tamang fleet management, no? Tamang dispatch system, hindi yung nag-aagawan sila sa mga pasahero, and maging maayos yung operations nila, no? And mabawasan din yung traffic, no? Kasi kung hindi sila consolidated, magkakanya-kanya sila. Pero hanggang ngayon, meron pa rin mga kumukontra. Hindi din kami natitinag na makipaglaban at gusto nating ipakita sa kanila na hindi kami nawawalan ng pag-asa dahil kabuhayan at kalamnang sikmura ng aming mga pamilya ang ipinaglalaban namin dito. Nakakuha pa sila ng kakampi sa Senado ng 22 sa 23 senador ang pumirma sa Proposed Senate Resolution 1096 na humihimok sa gobyernong pansamantalang suspindihin ang implementasyon ng PUV Modernization Program na tinawag ng Public Transport Modernization Program. Malinaw na nakalagay sa Senate Resolution na pinasususpindi yung implementation ng programa ng PUVMP doon sa mga hindi pa nagko-comply ng mga driver at mga operator. Pero mismo si Pangulong Bongbong Marcos na ang nanindigan na tuloy ang PUV Modernization Program sa kabila ng resolusyon ng Senadong ipasuspindi muna ito. I disagree with them because sinasabi nila minadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi, ituloy natin. Ang mga nakapag-consolidate naman, problema ang pagbili ng modern jeep na aabot sa mahigit 2 million pesos ang presyo bawat isa. Kaya naman ang mga tsuper ng Tandansora Jeepney Cooperative at Ayala Transport Co-op dito sa Tandansora Terminal nananatiling tradisyonal na jeep pa rin ang ipinapasada kahit 2022 pa raw sila nakapag-consolidate. Ang problema po ngayon, pagka hindi po namin pa sa ngayon kaya i-afford yung tinatawag po nila na modern jeep. Sa sobrang mahal po at sa liit po ng aming boundary, paano naman po kami makakabayad sa 2.7 million modern jeep ng ating gobyerno? Ano po iuhulog namin to? Yun ang talagang biggest fear ng mga driver namin ngayon dito at mga operator. Yung pagdating ng panahon na kami talagang i-stop na. Paglilinaw ng DOTR, oras daw na maisapinal na ang local public transport route planning na magtatakda ng mga ruta ay tsaka pa lang nila ire-require na palitan ng mga modernong jeep ang mga luma nila.
At dahil masusing pag-aaral ang kailangan para rito, aabutin pa raw ng 3 hanggang 5 taon bago ang full implementation ng modernization program. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras.